Si Ligaya Estrella ay laking bukid at isang magsasaka. Nanggaling rin siya sa pamilya ng mga magsasaka. Sa hindi inaasahang pagkakataon ay isang kotse ang humaharurot at muntik na siyang mabangga. Sa sobrang gulat ay napaatras siya at nahulog siya sa kanal. Sinubukan siyang tulungan ng binatang driver na makaalis sa kanal pero imbis na makatulong ay nalaglag rin ito at pumaibabaw sa kanya. Aksidente ring naglapat ang kanilang mga labi. Sa sobrang inis niya ay inaway niya ito. Ngunit noong sumapit ang karawan ng mayor ng lugar nila, nalaman niyang anak pala ni mayor ang lalaking nagnako ng first kiss niya sa kanal. Nakausap rin niya ang mayor at natuklasan niya na hindi pala maganda ang relasyon nito sa anak. Kaya humiling ng pabor ang mayor na tulungan itong makipagbati sa binata. Ginawa ni Ligaya ang lahat ng paraan para mapagbati ang mag-ama. Ngunit magtagumpay kaya siya? Paano ba niya palalambutin ang puso ng binata? Ang magtanim talaga ay hindi biro. Napakasakit na ng bato ko kakayuko. Sabi ni Ligaya habang nakatingala siya sa kalangitan. Sana umulan ng ginto. Sasaluhin ko talaga. Gusto ko nang yumaman. Kasalukuyan siyang nakaupo sa ilalim ng malaking puno ng mangga para magpahinga. Kanina pa kasi siya nakabilad sa araw at nagsasaka. Siya si Ligaya Estrella, 25 anyos, kulot ang buhok, maliit ang muka, hindi masyadong biniyayaan sa height at natural na morena. Mula pa man noong 15 anyos siya ay tumutulong na siya sa mga magulang niya sa pagsasaka sa bukid. Nagtatanim sila ng mga palay, mais, araw-araw. Dahil sa hirap ng buhay ay mas pinili niyang tumigil sa pag-aaral at kumita na lang ng pera para makatulong sa kaniyang pamilya. Hoy, Ligaya! Sinong kinakausap mo dyan? Sita sa kanya ng ina niyang si Helen. Si Lord, Nay. Humihiling ako sa kanya ng himala. Sana magpaulan siya ng ginto. Natawa si Helen. Sana nga anak. Sasaluhin ko talagang mga gintong yan gamit ang pinakamalaking balde natin sa bahay. Pero hindi ba tayo magkakabukol kapag nagpaulan ng ginto si Lord? Ikaw talaga, Nay. Pero sana nga po ay yumaman na tayo. Gusto mong yumaman. May alam akong madaling paraan. Anong paraan po? Mag-asawa ka ng mayaman. Si Nanay talaga. Ayoko pa pong mag-asawa. Biro lang anak. Pero kung sakaling gusto mo nang magkaroon ng asawa, huwag kang mahihiyang magsabi sa amin ha. Susuportahan ka namin kahit na pangit at mahirap pa yung mapapangasawa mo. Kung kanino ka liligaya, ay doon rin kami magiging masaya ng tatay mo. Napakamot ng ulo si Ligaya. Si Nanay naman tanghaling tapat nagdadrama ng ganyan. Nakangiti niyang niyakap si Helen. Hindi muna ako mag-aasawa hanggat hindi pa natin napapagraduate sina Jana at Jane. Sisiguraduhin ko muna na may maganda silang future bago ako humarot. Sabi niya patukoy sa mga kapatid niya. Makalipas ang isang oras ay bumalik na ulit siya sa pagsasaka. Para maibsan ang pagod, nakikipagtsismisan siya sa nanay niya habang nagtatanim. Pagkatapos ng trabaho ay nauna nang nagpaalam si Ligaya. Kailangan niya kasing maunang umuwi sa kanila dahil magsasaing pa siya at magluluto ng uulamin nila. Habang naglalakad siya pauwi ay isang kotse ang bigla na lamang humarurot papunta sa kanya. Sa sobrang pagkataranta ay napaatras siya at nahulog sa kanal na nasa gilid niya. Malakas siyang napasigaw. Tulong! Tumigil ang kotse at bumaba ang driver nito. Naglakad ito papalapit sa kanya. Are you okay, miss? Okay? Mukha ba akong okay sa lagay na to? Ang sakit-sakit ng likod ko. Ang laki-laki ng kalsada pero muntik mo na akong mabangga. Kung hindi pa ako umatras ay baka naging anghel na ako ni Lord ngayon. Hindi ko na tuloy maigalaw ang balakang ko. Kasalanan mo to. Naglahad ng kamay ang lalaki. Hawakan mo ang kamay ko. Tutulungan kitang makalis dyan. Kaagad naman yung hinawakan ng kamay nito. Kaso, nawala ng balanse ang lalaki at bumagsak rin ito sa kanal. At sa hindi inaasahang pangyayari, pumaibabaw ito sa kanya at aksidenteng naglapat ang kanilang mga labi. Napakurap siya. Hindi to pwede! Kaagad na lumayo sa kaniyang lalaki. Pasensya na, hindi ko sinasadya, miss. Hinampas niya ito. Bumangon siya at kahit nahihirapan ay matagumpay niya pa ring
Naiahon ang sarili niya mula sa kanal. Sumunod rin kaagad ang lalaki sa kanya. Hinarap niya ito at pinaghampas. Walang iya ka! Ang kapal-kapal ng mukha mo! Bakit mo ako hinalikan ha? Manyak ka! Manyak! Oportunista! Teka lang miss, aksidente ang nangyari. Kumalma ka. Kumalma? Paano ko kakalma? Kasalanan mo ang lahat ng to. At alam mo ba? Syempre hindi mo alam. Nakakainis ka. Amoy ka na lang nga ako, ninakaw mo pa ang first kiss ko. First kiss? First kiss mo yun? Ibig sabihin ay ako ang first kiss mo? Bakit parang tuwang-tuwa ka pa? Maniak ka talaga? Miss, hindi ako maniak. At kasalanan ko bang nagsiswimming ka sa kanal? Hindi ako nag-swimming. Napaatras ako kasi muntik mo na ako mabangga. Pero hindi kita nabangga. Hindi rin kita itinulak sa kanal. So technically, wala akong kasalanan. At saka pareho naman tayong amoy kanal ngayon. Kaya quits na tayo. Quits? Hindi pa tayo quits, no? Ninakaw mo ang first kiss ko. Dapat ibibigay ko yun sa magiging nobyo ko eh. Gawin mo na lang akong nobyo mo. Sa sobrang inis niya ay tinuhod niya ang lalaki sa maselang parte ng katawan nito. Ouch! Daing nito at napaluhod ito sa semento. Bahagyang nag-guilty si Ligaya sa ginawa niya pero mas pinili niyang panindigan na tama lang ang kaniyang ginawa. Ngayon ay quits na talaga tayo. Che! Tinalikuran na niya ito. Kainis na lalaki yun? Sino ba siya sa akala niya? Gusto niya na gawin ko na lang siyang nobyo ko? Ang kapal niya naman yata. May taste ako, no? Oo, gwapo siya at matangkad. Mabango at may dimples pero hindi yung tatalab sa akin. Nangingibabaw ang kamanyakan at pagiging walang modo niya. Hindi pa rin niya matanggap ang nangyari. Naiinis pa rin siya sa tuwing naaalala niya kung paano inangkin ng lalaking hindi niya kilala ang first kiss niya at sa kanal pa talaga. Ate, wala nang laman yung isda kakalinis mo. Sobrang nipis na po oh. Sabi ng kapatid niyang si Jana. Kahit kasi sa paglilinis ng isda ay ang lalaking yun pa rin ang laman ng isip niya. Sa sobrang inis niya ay hindi na niya namalayan na halos ulo na lang ang natitira sa isda. May problema ka ba, Ate Ligaya? Parang wala ka sa sarili mo. Nakakagigil kasi ang lalaking yun, Jana. Sinong lalaki po? Wala. Kalimutan mo nang sinabi ko. Ilagay mo na lang yung ibang isda sa ref para may pang-ulam tayo bukas. Ate, lutang ka na talaga dahil sa lalaking yan. Nakalimutan mo na yata na wala tayong ref. Ah, wala ba? Sino ba kasing lalaking kanina mo pa iniisip, ate? Ang lalaking yun na hindi ko kilala at ayoko siyang makilala. Ayoko na mag-cross pa ang landas namin. Baka kung ano pang magawa ko sa kanya kapag nagkita ulit kami. Ex mo ba yan, ate? Ninobyo nga ay wala ako. Ex pa kaya? Mabilis na lumipas ang mga araw. Araw ng Sabado, abala si Ligaya sa paglalaban ng damit na susuotin niya para sa selebrasyon na dadaluhan ng buong pamilya niya bukas ng gabi. Bukas kasi karawan ni Mayor Isko, ang mayor ng kanilang lungsod. Matalik na kaibigan ng ama niya si Mayor Isko kaya imbitado sila sa kaarawan nito. May malaking salo-salo na maghaganap sa mansyon ng mayor kaya talagang pinaghahandaan niya ito. Nilabhan pa niya ang pinakamagandang dress niya. Excited na ako sa party ni Mayor Isko, ate. Paniguradong maraming cake doon at mga pagkain. Sana may fruit salad. Ang tagal ko nang hindi nakakatikim ng fruit salad eh. Sabi ng kapatid niyang si Jane. Habang naglalakad kasi siya sa may poso, nakaupo naman si Jane sa sanga ng punong nasa tapat niya. Ako rin, Jane. Hindi na ako makapaghintay para bukas. Noong nakaraan ay sobrang bongga na naging birthday party ni Mayor at may inimbita pa siyang sikat na banda at mga artista. Ate, ano ba yung nilalabhan mo? Bakit parang ang haba-haba naman ata ng tela niyan? Ah, ito ba? Ito yung long dress na iniregalo sa akin ni Mayor noon. Maganda, hindi ba? Yan ba ang susutin mo sa party, ate? Baka naman maagawan mo ng eksena si Mayor Isko niyan. Malakas na natawa si Ligaya. Sumapit na ang karawan ni Mayor Isko. Umarkila ng tricycle si Ligaya para may masakyan sila papunta sa mansyon nito. Kasama niya ang buo niyang pamilya. Nakasuot rin ng dress ang nanay at mga kapatid niya. Ilang minuto lang ang naging biyahe nila at narating na nila ang venue ng party. Excited siyang bumaba. Masyadong mahaba ang dress na suot niya kaya nahirapan tuloy siyang maglakad. Ilang beses niyang naapakan ang dulo nito kaya ilang beses na rin siyang muntik ng sumubsob sa lupa. Hala! Ang laki ng cake! Manghingi tayo, Nay! Manghang sambit ni Jana at hinila na si Helen
papalapit sa cake. Ligaya, samahan mo muna ang tatay mo. Sasamahan ko lang itong kambal. Bili ni Helen. Sumaludo si Ligaya. Opo, Nay. Hinarap niya ang ama niyang si Orlando. Tay, may bakanting mesa doon oh. Umupo muna tayo. Sumasakit na rin kasi tong paa ko. Dapat pala hindi ko masyadong binonggahan tong outfit ko. May pa-heels pa kasi ako. Ang sakit tuloy ng ingrown ko at ang hirap maglakad. Sinabi ko naman kasi sa'yo na magtsinelas ka na lang. Hindi naman mahalata dahil sa haba ng suot mong damit. Napakamot siya sa kanyang ulo. Tama ka, Tay. Umuwi na muna tayo. Magpapalit muna ako. Humalakhak ang kanyang ama at sinabing, Loko ka talaga, Ligaya. Tara na, maupo na muna tayo. Pumwesto na sila sa bakanting table. May dumaang waiter kaya nanghingi sila ng inumin. Sa tagal magsimula ng party, ay naparami ang inom ni Ligaya ng pineapple juice. Tay, dito ka na muna ha? Saan ka pupunta? Nadjingle ako, Tay. O sige, bilisan mo ha. Baka hanapin ka ni Mayor Isko. Sa laki ng mansyon ay nahirapan siyang maghanap ng banyo. Imbis na banyo, ay iba ang nahanap niya. Natigilan siya sa paglalakad nang makita ang isang babae at isang lalaki na naglalampungan. Diyos ko po! Tanging nasabi niya at napa-sign of the cross pa siya. Akmang magtatago sana siya pero aksidente niyang nasagi ang isang vase. Nalaglag ito at gumawa ng ingay. Naagaw niya rin ang atensyon ng dalawa. Patay, lagot! Kabado niyang sinabi at kaagad na nanlaki ang mga mata niya nang mumukhaan ng lalaki. Ikaw? Anong ginagawa mo dito? Do you know her, Alas? Tanong pa ng babae. Bumalik ka na muna sa party, Julie. Kakausapin ko lang ang babaeng to. Tugon naman ng lalaki sa babaeng kasama nito. Pagkatapos ay humakbang ito papalapit sa kanya. What are you doing here? Seryosong tanong nito. Bisita ako dito. Ikaw? Dito ako nakatira. Anong dito? Kilala ko ang lahat ng taong nakatira dito sa mansyon at ni minsan ay hindi ko pa nakita yung pagmumukha mo dito. At alam mo ba na mali ang ginagawa mo? Party to ni Mayor pero naglalampungan kayo dyan. Paano kung makita kayo ni Mayor? Nakakahiya sa kanya. Hindi ba dapat ikaw ang mas mahiya? At bakit ako mahihiya? Kasi pinapanood mo ang paghahalikan namin. Nasamid si Ligaya sa sarili niyang laway. Uminit rin ng gusto ang pisngi niya. Hindi ko kayo pinapanood. Huwag ka nang magdahilan, miss. Epal ka masyado. Nasa exciting part na kami ng babaeng yun pero bigla kang sumulpot. Di pasensya na. At mga alis na sana siya pero bigla nitong hinapit ang bewang niya at hinila siya papalapit. Sobrang lapit na ng mukha nila sa isa't isa. Ngumisi ang lalaki. O baka naman kaya ka umepal ay dahil gusto mo na ikaw ang halikan ko. Namiss mo ba kagad ang halik ko? Sa bagay, first kiss mo ko. Mahirap kalimutan ang first. May sasabihin pa sana si Ligaya pero biglang dumating si Mayor. Kaagad niyang itinulak palayo ang lalaki. May problema ba dito? Nag-aaway ba kayo? Usisa nito. Ngumiti si Ligaya. Nako, hindi po Mayor Isko. Nagkukwentuhan lang po kami. Talaga? Magkakilala na pala kayo. Abay mabuti yan. Bakit po mabuti, Mayor? Hindi ba naikwento ko na sa'yo ang tungkol sa anak kong nakatira sa States? Umuwi na siya dito sa Pilipinas. Talaga po? Nasaan na po siya? Gusto ko po siyang makilala. Itinuro ni Mayor ang lalaki. Ayan na siya. Siya ang anak ko. Siya si Alas. Gulantang siyang napatingin kay Alas. Ikaw? Bakit ikaw? Kinagagal akong makilala ka. Anak ka pala ni Mayor. Kaya pala ang gaan ng loob ko sa'yo. Bakit bigla kang bumait sa akin? Puna ni Alas. Ikaw naman. Mabait naman talaga ako. Kung awayin mo nga ako kanina, ay parang ayaw mo na akong buhayin pa. Mabilis niyang tinakpan ang bibig nito. Inis na hinawi ni Alas ang kamay niya. Kadiri ka. Baka kung saan mo hinawak yung kamay mo tapos dinikit mo pa talaga sa bibig ko. Reklamo nito at tinalikuran na sila. Nakanguso niya itong sinundan ng tingin. Ngayong alam na niyang anak yun ng Mayor, pinagsisisihan na niyang inaway niya ito. Nakpakamot siya ng ulo at nahihiyang napatingin kay Mayor Isko. Pagpasensyahan mo na ang anak ko, Ligaya.
Medyo masungit talaga yun. Ayos lang po, Mayor. Magmula nang umuwi siya dito sa mansyon, ay puro pagsusungit na lang ang ginagawa niya. Ni hindi niya ako iniimik. Po? Bakit po? Malaki ang galit ni Alas sa akin. Ilang taon lang siya noong naghiwalay kami ng kanyang ina. Mas pinili niyang sumama sa nanay niya papuntang Amerika kesa ang makasama ako. Hindi ko alam kung anong paninira ang sinabi ng nanay niya tungkol sa akin. Kaya ganyan na lang siya kagalit sa akin. Bakit pa siya umuwi dito kung hindi ka rin naman niya kakausapin, Mayor? Gusto niyang makilala ang iba ko pang mga anak, yung half-siblings niya. At saka nais rin niyang magbakasyon dito sa probinsya natin. Okay naman po ba sila ng mga kapatid niya? So far so good naman, Ligaya. Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Anong pabor po yun? Pwede bang bantayan mo si Alas? Tulungan mo sana akong iparealize sa kanya kung gaano kaganda dito para mas tumagal pang pananatili niya sa probinsya natin at para makasama ko pa siya ng matagal. Sana rin ay matulungan mo akong makipag-ayos sa kanya. Mayor, kasi hindi po naging maganda ang unang pagkikita namin ni Alas. Sige, naiintindihan kita, Ligaya. Pero tutulungan kita, Mayor. Pagbibigyan kita sa pabor na hinihingi mo. Huwag ka pong mag-alala. Babantayan ko si Alas 24 oras. At saka gagawin ko po ang lahat para magkaayos kayo. At para rin maisip niya na mas maganda dito kaysa doon sa bansang kinalakihan niya. Malaki ang naitulong ni Mayor Isko sa pamilya nila. Kaya kaagad niya itong pinagbigyan. Maraming salamat, Ligaya. Pero syempre may bayad yon, Mayor. Handa akong magbayad kahit magkano. Hindi po pera. Anong kabayaran ba ang gusto mo? Lumpia po. Nagugutom na po kasi ako pero hindi pa nagsisimula ang party kaya bawal pang kumain. Pero gusto ko na po sanang matikman yung lumpia. Paborito ko po kasi yun at saka alam kong masarap ang lumpiang inihahain sa ganitong party. Tawang-tawa si Mayor sa kanya. Akala ko naman kung anong kabayaran na. Kakausapin ko ang mga staff ko at ipapasikaso ko yung lumpiang gusto mo. The best ka talaga, Mayor. Kaya sa'yo kami. Nasa harap na niya ngayon ang lumpia pero hindi siya makapag-focus sa pagkain. Hindi kasi maalis sa isipan niya si Alas at sa kung paano niya pagbabatiin ang mag-ama. Namataan niya si Alas na naglalakad palabas ng gate. Kaagad siyang tumayo para sundan ito. Ligaya, saan ka na naman pupunta? Pahabol na tanong ng kaniyang ina. Saglit lang po ako, Nay. Halos madapa siya sa kakahabol kay Alas. Hinubad niya ang heels niya at nakapaa na lang siya habang sinusundan ito. Alas! Nilingon siya nito. What do you want? Gusto ko lang sanang humingi ng tawad sa'yo. Nalaman mo lang na anak ako ni Mayor. Bumait ka na bigla sa akin. Mabait naman talaga ako eh. Hindi lang talaga naging maganda ang una nating pagkikita. At sorry kung naistorbo ko kayo kanina ng girlfriend mo. Hindi ko yun girlfriend. Aha? Bakit mo hinalikan? Hindi mo naman pala yung shota pero nangahalikan na. Ano bang pakialam mo? Nagtatanong lang naman ako. Pero sorry talaga sa inasal ko kanina at nung una tayong nagkita. Kasalanan mo rin naman kasi yun. Nahulog ako sa kanal dahil sa'yo tapos hinalikan mo pa ako. Gusto mo ba talagang magkaayos na tayo? Oo naman. Humakbang si Alas papalapit sa kanya. Sobrang konti na lang ng pagitan nila sa isa't isa. Kung gusto mo talagang magkaayos tayo, then kiss me. Inis niya itong itinulak. Abay, loko ka pala eh. Anong kiss ka dyan? Ayoko. Nobyo ba kita? At saka dalagang Pilipina ako, no? Hindi ako nangahalik ng hindi ko mahal at lalo ng hindi ko boyfriend. Huwag mo kong itulad dun sa babaeng kalampungan mo kanina. Hindi ako ganun. Malakas na natawa si Alas. Akala ko ba mabait ka na sa akin, pero sinisigaw-sigawan mo na naman ako. Ikaw naman kasi eh. Tinalikuran na siya nito. Binuksan ni Alas ang pinto ng kulay asul na kotse. Alas, saan ka pupunta? Hindi pa tapos ang selebrasyon ni Mayor. Mas marami akong kailangang unahin kesa ang manatili dito sa boring niyong party. Ani Alas at tuluyan na itong nakasakay sa kotse. Napakamot ng ulo si Ligaya. At isang idea ang pumasok sa isip niya. Mabilis siyang sumakay sa kotse ni Alas. Anong ginagawa mo dito? Baba. Hindi ako bababa. Sasama ako kung saan ka man magpunta. Baba sabi. Ayoko.
Inutusan ako ni Mayor na bantayan at asikasuhin ka habang nandito ka. Kaya kung saan ka pupunta, ay kailangan kasama mo ako. Hindi na ako bata para bantayin mo pa. Bumaba ka na. Hindi nga ako bababa. Ang kulit mo. Oo, makulit talaga ako. Nakangising tugon ni Ligaya, sabay kabit ng seatbelt. Tara na Alas, saan ba ang punta natin? Mabilis na pinaharurot ni Alas ang kotse. Halos humiwalay na ang kaluluwa ni Ligaya sa sobrang kaba. Mahigpit siyang napahawak sa kinauupuan niya. Bagalan mo naman yung takbo mo. Wala naman tayo sa karera. Awat niya. Humagalpak ng tawa si Alas. Ako pa bang mag-a-adjust sa'yo? Sino bang nagsabing sumakay ka dito? May baka! Muntik na silang tumalsik palabas ng kotse dahil sa biglaang pagpreno ni Alas. Diyos ko po! Nasaan na yung bakang sinasabi mo? Wala. Wala naman talagang baka. Sinabi ko lang yun para huminto ka na. Ano bang trip mong babae ka? Kung ano man ang pinag-usapan niyo ni Mayor, ay itigil mo na yan. Hindi mo kailangang bumuntot sa akin na parang aso. Bababa na ako dito. Baka ikaw pang maging dahilan ng kamatayan ko. Hindi ka bababa. Ha? Akala ko ba gusto mong bumaba na ako at umalis dito? Hindi mo ba nakikita ang paligid? Masyado nang madilim. Paano ko makikita madilim nga? Ang point ko, masyado nang delikado. Nasa gitna tayo ng madilim na kalsada at wala pang mga bahay sa paligid natin. Baka kung ano pang mangyari sa'yo kapag iniwan kita rito nang mag-isa. Pinamulahan ng pisngi si Ligaya. Uy, concerned siya. Ibig bang sabihin nito bati na tayo? No. San bandang bahay niyo? Ihahatid na kita. Ibalik mo na lang ako sa mansyon ni Mayor Isko. Ayoko ang bumalik pa doon. Bakit ka ganyan? Birthday ng tatay mo pero ganyan ka umasta. Hindi mo man lang ba siya papansinin o babatiin sa karawan niya? Paniguradong matutuwa si Mayor kapag kinausap mo siya Alas. Kaya ka ba nandito? Inutusan ka ba niya na pag-ayusin kami? Huwag ka nang umasa. Hindi na kami magkakaayos pa. Tatay mo yun. Alam kong hindi mo siya matitiis. Natiis ko nga siya ng ilang taon. Napalunok si Ligaya. Mabait na tao si Mayor. Sana makita mo yun Alas. Mabait siyang tao. Pero hindi siya naging mabuting ama sa akin. Paano siya magpapakama sa'yo Nasa malayong lugar ka. Exactly. Hindi siya gumawa ng paraan para makasama at makita ako. At bakit ko pa siya papansinin? Umuwi lang naman ako dito para makita ang mga kapatid ko. Hindi ako umuwi para sa kanya. Ano ba ang pwedeng gawin ni Mayor para lang mapatawad mo siya? Wala. Kasi hindi na mangyayari yun. Ang dami mong tanong. Bumaba ka na nga lang. Teka, akala ko ba ayaw mong bumaba ako dito kasi delikado? Wala na akong paki sa'yo ngayon. Bumaba ka na. Napairap si Ligaya pero bumaba rin naman siya. Humarurot naman palayo ang kotse ni Alas. Luminga siya sa paligid. Sa sobrang dilim ay halos wala na siyang makita. Tumingala siya sa kalangitan at nakangiting pinagmasdan ang mga bituin. Hindi ako susuko. Kaya ko to. Ako pa ba? Mapag-aayos ko rin si Alas at si Mayor Isko. Determinado niyang sinabi at nagsimula na siyang maglakad pa uwi. Nagulat siya nang bumalik ang kotse ni Alas at tumigil ito sa harapan niya. Sakay. Ha? Sumakay ka na ulit. Ihahatid kita pa uwi. Huwag na. Baka pababain mo na naman ako. Sumakay ka na, bilis. Natataranta siyang sumakay sa kotse. Huwag ka nang magsalita o magtanong. Manahimik ka na lang kung ayaw mong itapon kita palabas ng kotse ko. Tumango siya at umarte pang isinisiper ang bibig niya. Inihatid na siya ni Alas sa bahay nila. May sasabihin pa sana siya pero kaagad siyang pinababa nito. Kinabukasan ay maaga pa lang ay nasa bahay na agad siya ni Mayor. Magkape ka na muna, Ligaya. Nako, salamat Mayor. Nasaan na po si Alas? Tulog pa. Bababa na rin yun maya-maya. Ano bang balak mong gawin sa kanya? Di ba po gusto niyong makita ni Alas kung gaano kaganda dito sa bayan natin? Kaya po naisip ko na dalhin siya sa mga tourist spot natin dito. Sa mga falls, ilog, bundok, at kahit saan pang magagandang lugar dito sa atin. At saka susubukan ko rin po kayong ibida sa kanya. Sasabihin ko sa kanya kung gaano kakabuting tao at kabait na mayor sa lungsod natin. Maraming salamat talaga sa tulong mo, Ligaya. Walang anuman po, Mayor. Ikaw pa ba? Malakas ka sa akin At saka marami kang naitulong sa pamilya namin. Kaya oras na po para ako naman po ang tumulong sa inyo. Nakita nilang bumaba ng hagdan si Alas. Kaagad nang umiti si Ligaya
at sinalubong ito. Magandang umaga, Alas. Walang maganda sa umaga ko. Meron kaya? Ako? Ano na naman ba ang ginagawa mo dito? Nandito ako para yayain kang mamasyal. At bakit naman ako sasama sa'yo? Dahil gusto ko. Tara na, igagala kita. Marami akong alam na magagandang lugar dito. Wala akong pakialam. At saka hindi mo na kailangan pang gawin yan. Dahil ilang linggo lang naman akong mananatili dito. Malapit na rin akong bumalik sa States. Hindi ka babalik doon. Ano? Wala. Tara na, hindi ka pwedeng tumanggi, okay? Hinaladkad niya ito. Aangal pa sana si Alas pero natigilan ito nang makita ang kabayong nakatali malapit sa gate. Kabayo? Kanino yan? Akin, yun ang alaga kong kabayo. Horsey ang pangalan niya. Horsey dahil horse siya. Alangan namang pangalanan mo ng doggy yan. Kabayo nga yan. Pwede naman yun ah. Yung kapitbahay nga namin, pinangalanan ng husky yung pusa nila. Nakangiting hinaplos ni Alas ang kabayo. Hindi pa ako nakakasakay ng kabayo. Saktong-sakto pala. Si Horsey ang sasakyan natin papunta sa falls na gusto kong pagdalhan sa'yo. Tara na. Akala ko ba ayaw mo, pero parang mas excited ka pa kesa sa akin. Huwag ka nga palang tumayo dun sa paanan niya. Baka tumilapon ka sa kabilang dako ng mundo kapag nasipa ka ni Horsey. Paano sumakay dito? Itinuro ni Ligaya kung paano ang tamang pagsakay sa kabayo. Inilahad naman niya ang kamay niya kay Alas para tulungan itong makasakay. Hawak-hawak niyang tali. Nasa likuran naman niya si Alas. Walang seatbelt dito. Baka malaglag ako. Hindi yan. Humawak ka sa akin. Kagad namang humawak si Alas sa balikat niya. Umiling si Ligaya. Hindi dyan. Kinuha niyang mga braso nito at pinulupot sa bewang niya. Dito dapat. Natawa si Alas. Tsaka niya ito nilingon. Bakit ka tumatawa? Ayaw mong halikan ako. Pero ayos lang sa'yo na nakayapos ako sa bewang mo. Crush mo talaga siguro ako, no? Puro kakalokohan. Pinatakbo na niya ang kabayo. Sa sobrang gulat ay muntik pang malaglag si Alas. Yeehaw! Ani Alas, ginagaya ang tunog ng mga cowboy sa pelikula. Alas, teka lang, ano yun? Anong ano yun? May parang tumutusok sa puwetan ko. Yung alaga ko yun. Ani Alas at umusog ito palayo sa kanya. Anong alaga? Wala yun. Kalimutan mo na. Wala na bang mas bibilis pa tong kabayo mo? Kaagad na hinataw ni Ligaya ang tali at bumilis naman ang takbo ng kabayo. Manghang-mangha si Alas dahil mas mabilis pa ang takbo nila kaysa sa mga jeep na nakakasabay nila sa daan. Para makapunta sa falls ay kinailangan nilang dumaan sa gitna ng palayan. Halos kuminang ng mga mata ni Alas sa ganda ng tanawing nakikita nito. Puro luntian ito kaya ang refreshing sa mata. Okay ka pa ba dyan? Bakit bigla kang tumahimik? Ang ganda dito. Maganda talaga dito, sir. Marami pang magagandang lugar dito. Mas lalo kang mamamangha kapag narating na natin ang falls. Ilang minuto lang ay narating na rin nila ang Gandara Falls. Nauna nang bumaba sa kabayo si Alas. Naglahad naman ito ng kamay kay Ligaya. Pero nawala ng balanse ang binata kaya pareho silang bumagsak sa lupa. Pumaibabaw siya kay Alas. Parang nangyari na to noon. Ganto rin kami sa kanal dati. Saad ni Ligaya sa kanyang isipan habang nakatitig sa labi nito. Tapos bigla niya akong hinalikan nun. Ang bigat mo. Reklamo ni Alas. Kaagad siyang umalis sa ibabaw nito. Huminga siya ng malalim para pakalmahin ang kanyang sarili. Sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Ito na ang talon na sinasabi ko sa'yo. Gandara Falls ang tawag dito. Isa ito sa dinadayo ng mga turista. Kaso wala nga lang masyadong tao ngayon. Kaya ito tinawag na Gandara Falls ay dahil nung panahon may sabi-sabi na may diwata raw na nagbabantay sa talon na ito. Isang diwata na nagngangalang Gandara. Natigilan siya nang maghubad ng damit si Alas. Teka, anong ginagawa mo? Maliligo ako, kaya hubarin ko tong damit ko. Teka, kasali yung short? Oo. E di makikita ang brief mo niyan. Napalunok siya ng tuluyan nang natanggal ang suot na short ni Alas. Ngumisi si Alas at tumalon na sa tubig. Ang lamig dito. Komento ni Alas at enjoy na enjoy sa paglangoy. Umupo sa batuhan si Ligaya at nakangiting pinanood si Alas. Kainis?
Bakit ba ang gwapo niya? Nababaliw na yata ako. Hindi ko siya pwedeng magustuhan. Anak siya ni Mayor. Mayaman siya at mahirap lang ako. Hindi kami suwak sa isa't isa. Hindi ka ba maliligo? Wala naman talagang dapat siyang balak maligo. Kaso bigla siyang sinabuyan ng tubig ni Alas. Kaya nabasa na tuloy ang damit niya. Lumusong na lang siya sa tubig at sinamahan ito sa paglangoy. Ang lamig! Saad niya habang yakap-yakap ang kaniyang sarili. Lumangoy si Alas papalapit sa kanya. May itatanong nga pala ako sa'yo. Ano yun? Anong pangalan mo? Kanina pa kita kasama, pero hindi ko pa rin alam ang pangalan mo. Napangiwi si Ligaya. Ako si Ligaya Estrella. Ligaya ang pangalan mo? Bakit Ligaya? Palagi ka bang maligaya? Hindi ko alam kung bakit Ligaya ang pangalan ko. Itanong mo sa nanay ko yan. At tama ka, palagi akong maligaya. Sa tuwing nagigising ako sa umaga ay palaging may ngiti sa labi ko. Sinisigurado ko rin na napapaligaya ko ang ibang tao. Kagaya ni Mayor Isko, kapag napag-ayos ko kayo, ay paniguradong liligaya siya. Isinama mo lang ba ako dito para pag-usapan siya? Kausapin mo na kasi si Mayor. Kung ano man yung issue nyo sa isa't isa, dapat pag-usapan nyo. Matagal ko nang kilala si Mayor at nakita ko kung gaano siya kabuting ama sa mga anak niya, sa mga kapatid mo. Paniguradong magiging mabuting ama rin siya sa'yo kung pagbibigyan mo lang siya ng pagkakataon. Uuwi na ako. Mariing sambit ni Alas at umaho na. Alas, teka lang. Yung mga damit mo, naiwan. Maglalakad ka pa uwi ng nakabrief lang? Sumakay ka na lang kay Horsey. Sabay na tayong umuwi. Sigaw niya at umaho na rin para sundan si Alas. Sa sumunod na araw ay kinaladkad niya na naman si Alas papunta sa ilog. Ipinagmayabang niya kung gaano kalinis at kalamig ang tubig sa ilog. Wala naman talagang balak sumama si Alas, pero ayaw niya itong pakawalan, kaya napipilitan na lang tuloy ang binata na samahan siya. Isang araw ay dinala niya naman ito sa bayan. Dito kami bumibili ng mga damit, bigas at iba't ibang mga kailangan sa bahay. Sino? Anong sino? Sinong nagtatanong sa'yo? Pambabara ni Alas. Napakamot siya ng ulo. Nang may makita siyang tindahan na nagbebenta ng mga polong panlalaki, hinila niyang kamay ng binata. Tara, dun tayo. Baka may bumagay sa'yo. Bagay pa naman sa'yo ang mga polo. Magmumukha ka ng modelo niyan. Nakakarami ka na ng hila sa akin ah. Baka maputol na yung kamay ko kakahila mo. Kinuha ni Ligaya ang floral na polo. Itinapat niya ito sa katawan ni Alas. Hala, bagay na bagay sa'yo. May bulaklak yan. Ayoko ng ganyan. Itong orange na polo kaya? Masyadong baduy. Hindi ako nagsusuot ng mga ganyan. Ano bang gusto mo? Gusto ko nang umuwi. Ani Alas at tinalikuran na siya. Kaagad niyang hinila ang kwelyo ng damit nito. Hindi ka pa pwedeng umuwi. Ililibot pa kita rito sa bayan. Isang hila mo pa. Hahalikan na talaga kita. Banta ni Alas at muli na naman siyang tinalikuran. Alas! Tawag niya sabay hila sa kamay nito. Natigilan siya ng mapagtanto ang ginawa niya. Ngumisi si Alas at bigla na lamang siyang hinalikan sa pisngi. Bastos! You ask for it. Sinabi ko naman kasi sa'yo na kapag hinilam ulit ako, ay hahalikan talaga kita. Sinadya mo sigurong hilahin ako para mahalikan kita. Miss na miss mo ba talaga ang labi ko, Ligaya? Loko! Che, dyan ka na nga. Uuwi na ako. Akala ko ba ipapasyal mo pa ako? Wag na, bukas na ulit. Ani Ligaya at napahawak sa pisngi niyang hinalikan ni Alas. Palihim siyang napangiti. Hindi na naman maawat sa pagkabogang dibdib niya. Kainis? Bakit ba kinikilig ako sa paghalik niya? Hindi to pwede. Ang trabaho ko ay ang pag-ayusin silang dalawa ni Mayor at pilitin siyang manatili dito. Pero bakit gantong nangyayari at nararamdaman ko? May gusto na ba ako sa lalaking yun? Lagot na. Ligaya, ihahatid na kita sa inyo. Nagulat siya nang sumunod pala si Alas sa kanya. Habang naglalakad sila sa gilid ng daan, ay naisipan ni Ligaya na kumanta. Bata pa lamang ay mahilig na talaga siyang kumanta. Madalas din siyang sumasali sa mga singing contest tuwing may fiesta. Ang ingay mo naman. Reklamo ni Alas kaya napaawang ang labi niya. Sinamaan niya ito ng tingin. Hindi mo man lang ba na-appreciate ang kagandahan ng boses ko? Alam mo, ang sabi sa akin ni tatay, kaboses ko raw si Regine Velasquez. Pues,
Nagkakamali ang tatay mo. Hindi si Regine ang kaboses mo. Eh sino? Yung baka sa tabi-tabi. Aba, loko ka. Joke only. Pero maganda nga ang boses mo. Pwede na. Anong pwede na? Pwede ka nang manahimik. Nakakainis ka. Dapat nga magpasalamat ka na kinakantahan kita ng libre. Yan lang yung libre na ayaw kong matanggap. Ang feeling mo, ikaw ba? Maganda ba yung boses mo, ha? Kumanta si Alas. Napatakip naman ang tenga si Ligaya. Tama na, maawa ka. Mababasag mo na yata ang eardrums ko eh. Inismiran siya ni Alas. Hindi naman kasi pagkanta ang talent ko. Eh ano ba ang talent mo? Pagsayaw. We, sample nga. Luminga muna sa paligid si Alas at nung nasigurado nitong walang ibang tao sa paligid, ay bigla na lamang itong humataw sa pagsayaw. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya habang pinapanood si Alas na gumigiling sa kanyang harapan. Bahagya pang inangat ni Alas ang damit nito, kaya naaninag niya tuloy ang mahiwagang abs nito. Pagkatapos sumayaw, ay pinisil ni Alas ang pisngi niya. Ano, magaling ba? Hindi naman masyado. Hindi raw, pero halos tumulo na yung laway mo. Imbento ka. Hindi ka naman ganun kahusay sumayaw. Ang tigas ng katawan mo. Diyan ka na nga. Uuwi na ako. Sasama ako. Ihahatid nga kita, di ba? Naglakad lang sila pauwi. Kaya inabot sila ng 2 oras bago nila narating ang bahay ni Ligaya. Hindi pa man sila nakakapasok, ay sinalubong na sila ni Jane at Jana. Ate Ligaya, sino itong gwapong kasama mo? Parang artista ha? Usisa ni Jane. Nobyo mo ba siya, ate? Dagdag naman ni Jana. Tumigil nga kayong dalawa. Si Alas to. Siya yung anak ni Mayor Isko. Batiin niyo siya. Nagbaw ang mga kapatid niya sabay sabi niyang, binabati ka namin. Napakamot ng ulo si Ligaya. Hindi ganyang pagbati. Batiin niyo siya ng good morning o magandang araw, yung may energy. Sita niya. Ngumiti ang 2 bata. Magandang araw po, Kuya Alas. Bati ni Jane. Ikinagagala ka po naming makilala. Dugtong naman ni Jana. Very good. Ganyan. O siya, pumasok na kayo sa loob. Nag-uunahan sa pagtakbo papasok ng bahay ang kambal. Hinarap niya si Alas. Ubod talaga ng kulit ang mga batang yon, kaya pagpasensyahan mo na sila. Ayos lang. Kambal ba sila? Hindi. Pina-photocopy lang yung mukha ng isa dun. Sarkastikong tugon niya, kaya tumalimang tingin ni Alas sa kanya. Biro lang. Oo, kambal sila. Ilang taon ang mga batang yun? 10 taong gulang. At ikaw? Bakit pati yung edad ko'y tinatanong mo? Hais, 25 na ako. 15 years ang tanda mo sa kanila, pero halos magkasing height na kayo. Sinasabi mo bang maliit ako? Hindi. Sadyang matangkad lang talaga yung mga kapatid mo. Loko? Araw ng Sabado, isang idea na naman ang naisip ni Ligaya. Maaga siyang bumangon at nag-ayos tsaka niya tinungo ang mansyon ni Mayor. Naibugan ni Alas ang iniinom nitong juice. Nandito ka na naman? Magandang umaga, magpalit ka na ng damit. Ano na naman bang gagawin natin? Tuturuan kitang magsaka. Di ba nabanggit ko na sa'yo na yun ang trabaho namin? Ang dami mong pinapagawa sa akin, papagurin mo pa ako. Sasama ka ba o sasama ka? Kahit may reklamo si Alas ay nagpalit pa rin naman siya ng damit. Nagulat siya nang makita ang ayos nito. Hoy! Magsasaka tayo sa bukid pero yung suot mo, para kang rarampas sa stage bay ng modelo. Ang sabi mo ay magsuot ako ng boots. Hindi ganyang boots kasi. Ang sabi mo rin ay magsuot ako ng long sleeve. Napatampal siya sa kanyang noo. Hindi rin ganyang long sleeve. Madudumihan lang yung suot mo. Mukha pa naman niyang mamahalin. Manghihiram na lang tayo ng boots at damit kay tatay mamaya. Tara na. Kabayo na naman ang sinakyan nila patungo sa bukid na sinasakahan ng pamilya ni Ligaya. Nay! Tay! Nandito na po kami! Anunsyo ni Ligaya at bumaba na sila sa kabayo. Naglakad pa palapit sa kanilang ina niyang si Helen. Magandang araw, Alas. Bati niyang ginang. Ngumiti lang si Alas. Nay, ako na pong bahala sa kanya. At saka pwede ko po kayang hiramin yung ekstrang damit at boots ni tatay para may maisot itong si Alas. Aba, syempre. Nandoon sa bag ng tatay mo. Pagkatapos magpalit ni Alas ay hinila na niya ito. Ngayon ay tuturuan kitang magtanim. Ayos ba?
Hindi ayos. Masyadong mainit. Hindi ba ako may stroke dito? Kinuha ni Ligaya ang isang sombrero at inilagay ito sa ulo ni Alas. Fast learner si Alas kaya madali nitong natutunan ang mga kailangang gawin. Pinag-araro niya pa ito at pinaghila ng kalabaw. Ang bilis mong matuto. Magaling ako eh. Akala ko pa naman na yung sasabihin mo ay magaling ang nagturo sa'yo. Sarili mo lang palang pupurihin mo. Alangan namang purihin kita. Pinagod mo ako dito. Magpahinga na muna tayo. Parang mahihimatay ka na yata eh. Sumilong muna sila sa puno. Nakakapagod? Ani Ligaya habang nag-i-stretching. Ganito pala kahirap ang trabaho ng mga magsasaka. Mahirap talaga pero kinakaya namin. Sa bawat isang butil ng bigas ay pawis namin ang katumbas. Pero kahit nakakapagod at kahit mahirap ay nagtatanim pa rin kami. Kung hindi kami magtatanim, walang kakaining bigas yung ibang tao. Mas mahalaga pa naman ang bigas kaysa sa ulam. Hanga ako sa inyo. Humahanga ako sa kasipagan mo. Salamat. Alam mo, si Mayor ang dahilan kung bakit nakakapagsaka kami ngayon. Kumunot ang noo ni Alas. Paanong siya? Galing sa kaniyang lupang ito. Karamihan sa lupang sinasaka ng mga magsasaka dito ay galing kay Mayor. Tulong niya sa aming mga nasasakupan niya. Kung hindi dahil sa kanya, baka mas lalo pa kaming naghirap. Sus. Totoo yun, Alas. Napakabuting tao ni Mayor. Marami na siyang natulungan at isa na roon ang pamilya namin. Hindi umimik si Alas. Alam mo, hindi ko maintindihan kung bakit galit na galit ka sa kanya. Pero sana kahit papano ay mabawasan na yung galit na nararamdaman mo sa tatay mo. Mahirap magtanim ng sama ng loob, lalo na kung sa ama mo pa. Nung nasa Amerika ka pa, madalas kang naikikwento sa akin ni Mayor. Naikwento niya kung gaano ka katalinong bata noon. Madalas rin niyang sinasabi sa akin kung gaano kanya kamis. Hindi mababago ng mga sinasabi mong yan ang nararamdaman ko para sa kanya. Galit pa rin ako dahil inabandona niya ako. Nagkakamali ka. Bakit kasi hindi mo muna siya pakinggan? Hindi ka niya inabandona. Sadyang pinigilan lang siya ng nanay mong makita at makasama ka. Kaya ka nga dinala sa Amerika ng nanay mo ay para mailayo ka kay Mayor. Ang sabi sa akin ni Mama, niloko siya ni Papa. Kaya nga may bago ng asawa ngayon si Papa. Ayokong magalit ka sa nanay mo pero ang totoo ay yung nanay mo ang nagloko. Kaya nakipaghiwalay sa kanya si Mayor. Ang dami mo pang hindi alam, Alas. Anong sinasabi mo? Subukan mong kausapin si Mayor para malaman mo ang katotohanan. Yung amang iniiwasan at kinamumuhian mo ay wala naman talagang ginawang masama sa'yo. Hindi pa huli ang lahat. Kung gugustuhin mo ay pwede pa kayong magkaayos. Payo niya. At yun nga ang ginawa ni Alas. Kinausap ni Alas si Mayor Isko at doon na niya nalaman ang buong katotohanan. Pasensya ka na, Alas. Wala kang dapat ihingi ng pasensya pa. Ako ang dapat na mag-sorry dahil hindi kita pinakinggan. Pero sana'y huwag kang magalit sa nanay mo. Ina mo pa rin yun at alam kong mahal ka nun. Malimang inilayo ka niya sa akin ngunit matagal ko na siyang napatawad. Kaya sana mas piliin mo ring patawarin siya. Pagkatapos nilang magkaayos ay naghanda ng salo-salo si Mayor kung saan ay imbitado ang pamilya ni Ligaya. Magandang gabi po, Mayor Isko. Magandang gabi rin. Mabuti naman at nakapunta kayo. Sayang po ang libreng pagkain eh. Charot. Salamat nga pala sa tulong mo, Ligaya. Saad ng butihing Mayor. Oo, nagkausap na kami. Nakangiting tugon ni Mayor. Masaya ako na nagkaayos na po kayo. Dahil sa'yo ang lahat ng yun. Napakasaya ko. Bagay talaga sa'yo ang pangalan mong Ligaya dahil napapaligaya mo ang ibang tao. Sabi ko naman kasi sa'yo, Mayor, na gagawin ko ang lahat para magkaayos kayo ni Alas. At isa pa, hindi rin naman talaga malabong magkaayos kayo kasi wala ka naman pong kasalanan sa nangyari. Mabuti na lang talaga at sinunod ni Alas ang payo ko. Nakausapin ka para maliwanagan na talaga siya. Pa, pwede ko po bang makausap muna si Ligaya? Sabat ni Alas. Tumango si Mayor at iniwanan na muna sila. Magandang gabi, Alas. Mas maganda ka pa sa gabi. Ha? Wala. Kumusta ka na? Okay naman, humihinga pa.
Balita ko ay nagkaayos na kayo ni Mayor Napangiti si Alas. Dahil yun sa'yo. Pinairal mo kasi yung galit mo kaya ang tagal tuloy bago kayo nagkaayos ni Mayor. Mabuti na lang talaga at sinunod mo ang sinabi ko. Ngayong naliwanagan ka na. Nagkabati na kayong dalawa. Masaya ako para sa'yo, Alas. Sige nga, kung masaya ka talaga. Tumalon ka nga ng 3 beses. Loko? Biro lang. Pero nakausap mo na ba ang mama mo? Oo, kung ano man yung sinabi sa akin ni Papa, ayun rin ang sinabi sa akin ni Mama. Ang sabi nila, there's always a two side of the story. Dapat piliin mong pakinggan ang dalawang panig kesa isa lang. Tingnan mo ang nangyari. Nakinig ka sa mama mo pero hindi mo pinakinggan si Mayor. Bakit mo ako sinisermonan? Hoy, hindi kita sinisermonan. Sinasabi ko lang. Paano ba ako makakabawi sa'yo, Ligaya? Bakit ka naman babawi sa akin? Kasi tinulungan mo kami magkaayos ni Papa. Hindi mo na kailangan pang bumawi sa akin. Maging mabait ka lang kay Mayor Isko ay okay na yun sa akin. Yun na lang ang pambawi mo. Ayos ba? Nag-thumbs up pa si Alas kaya natawa siya. Kumain na tayo. Malamig ng pagkain Napag-ayos na niyang mag-ama pero may isang bagay pa siyang hindi nagagawa. Ang usapan nila ni Mayor ay dapat mapapayag niyang manatili si Alas ng mas matagal sa lugar nila. Pero hindi niya yon nagawa. Bigla na lang kasing umalis si Alas pabalik ng Amerika. Ni hindi man lang ito nagpaalam sa kanya. Hays, ano naman kung hindi siya nagpaalam sa akin? Sino ba ako sa buhay niya? Hindi naman niya ako girlfriend. Malalim siyang napabuntong hininga. Sa sandaling panahon na nakasama niya si Alas, ay kagad niya itong nagustuhan. Nahulog kagad ang loob niya sa binata. At ngayon, ay hindi niya na alam kung anong gagawin niya sa nararamdaman niya dahil sa biglaang paglisa nito. Ate, ano na naman ba yung iniisip mo? Kuryosong tanong ng kapatid niyang si Jane. In love na ata ako kay Alas, Jane. Po? Ano po yung in love? At sinong Alas po? Yung anak po ba ni Mayor Isko? May gusto ka ba doon, ate? Hala, mag-aasawa ka na po ba? Mamimiss kita, ate. Pinisil niya ang ilong nito. Anong pinagsasabi mong bata ka? Mag-aasawa ka dyan, wala pa yan sa isip ko. Pero bakit mo po iniisip si Kuya Alas? At ano ba yung in love, ate? Gusto ko na si Alas. Ha? Wow! Congrats, ate! Ito pa lang ang unang beses na may nagustuhan kang lalaki. Paniguradong matutuwa nito si nanay. Gustong gusto pa naman na magkaroon ka na ng nobyo. Gusto ko si Alas pero wala naman siya dito sa probinsya natin, Jane. Bumalik na siya sa Amerika. Baka hindi na kami magkita ulit. Nandito ang tatay niyang si Mayor Isko, ate. Paniguradong babalik dito si Kuya Alas. Pero bakit po bumalik sa Amerika? Hindi ko rin alam. Huwag ka nang malungkot, ate. Nakakapangit yan. Tingnan mo ko, palagi lang akong nakangiti at masaya. Kaya ang ganda-ganda ko po. Natawa si Ligaya at aliw na aliw sa kapatid niya. Buong akala ni Ligaya ay hindi na niya muling makikita pa si Alas. Pero isang umaga ay bigla na lamang itong sumulpot sa bahay nila at may dala pang bulaklak. Ate, may bisita ka! Malakas na sigaw ni Jane habang kinakalabog ang pinto ng kaniyang kwarto. Jane, sinong bisita? Wala naman akong inaasahang bisita ngayon. Si Kuya Alas, ate, aakit raw ng ligaw. Mabilis na bumangon si Ligaya at tumakbo siya palabas ng kwarto. Naabutan niya sa sala nila si Alas. Napatingin siya sa dala nitong kumpul ng rosas. Alas, nakabalik ka na? Bumalik ka? Dati magbabakasyon lang dapat ako dito. At pagkatapos nun ay babalik na agad ako sa Amerika. At hindi na ako babalik dito. Pero nagkaroon ako ng rason para manatili dito. At ikaw ang rason na yun, Ligaya. Gusto kong magkaroon pa ng maraming oras na kasama at kakwentuhan ka. Gusto ko na palagi kitang nakikita. Nakakaiyak naman yung speech mo. Bakit nga pala may dala kang bulaklak? Nakausap ko ng mga magulang mo at ang sinabi nila ay ikaw na raw ang bahalang magdesisyon. Magdesisyon saan? I like you, Ligaya. Pwede ba akong manligaw sa'yo? Saad nito sabay lahad ng bulaklak. Ligaw? Ayos ka lang ba? Anong nakain mo? Bakit ako? Marami namang ibang babae dyan.
Maraming ibang babae, pero nag-iisa ka lang. Liligawan kita dahil ikaw ang gusto ko. Pagbibigyan mo ba ako? Gusto rin kita, Alas. At oo, pumapayag akong ligawan mo ko. Kayo na ba, ate? Sabat ni Jane. Ligaw pa lang, Jane. Doon ka na muna. Gawin mo na lang ang mga assignment mo. Nakangusong pumasok ng kwarto si Jane. Pagpasensyahan mo ng kapatid ko. Salamat sa chance na binigay mo, Ligaya. Pangako ko sa'yo. Magiging mabuting nobyo ako sa'yo. Hoy, manliligaw ka pa lang ah. Este, magiging mabuting manliligaw ako sa'yo. Handa akong maghintay hanggang sa maging handa ka nang pumasok sa isang relasyon. Salamat, Alas. Hindi pa rin ako makapaniwala na may gusto ka pala sa akin. Ikaw pa talaga? Bakit hindi ka panipaniwala? Kagusto-gusto ka naman. Kasi madalas mo akong sinusungitan. At saka kailan ka pa nagkagusto sa akin, ha? Noong unang beses pa lang kitang nakita. Napakurap si Ligaya. Mangahara na sana ako sa'yo. Kaso baka bigla mo akong basti din kapag narinig mo ang boses ko. Loko ka? Pero mag-iinsayo ako sa pagkanta para maharana kita sa susunod. Di ba uso yun dito? Madalas sinaharalan ng mga kalalakihan ng mga dalagang nililigawan nila. Iyon ang sabi sa akin ni Papa. Masugid na naligaw si Alas. Araw-araw nitong dinadalhan ng bulaklak at tsokolate si Ligaya. Baka naman magka-diabetes na ako sa dami ng tsokolating binibigay mo sa akin. Pabirong sambit niya. Napakamot ng ulo si Alas. Ito pa lang ang unang beses na nanligaw ako kaya hindi ko alam kung ano ba ang dapat kong ibigay sa'yo. Ako pa lang ang babaeng niligawan mo? Believe it or not, pero ikaw pa lang talaga. Sa'yo lang ako naging seryoso ng ganito. Salamat sa lahat ng effort mo, Alas. Marahang hinawakan ni Alas ang kamay niya. Gagawin ko ang lahat para sa'yo, Ligaya. Mahal na mahal kita. Sasagot na sana si Ligaya pero biglang sumulpot ang mga kapatid niyang sina John at Jane. Uy, chocolate ba yan? Pahingi ate! Sabi ni Jane habang sinisilip ang paper bag. Hala, ganito yung tsokolating binigay sa atin ni Mayor Isko nung Pasko. Masarap to. May mani sa loob. Salamat, Kuya Alas. Sabi naman ni Jana at humahagikik pa ang mga bata habang naglalakad paalis at dala ang paper bag na puno ng tsokolate. Natatawa nila itong sinundan ng tingin. Pahingi lang raw pero kinuha lahat. Ang mga batang yun talaga. Nahihiyang sinabi niya sabay baling ulit kay Alas. Bigla siyang kinindatan ni Alas. Bigla na lamang bumilis ang tibok ng puso niya. Sa sobrang bilis ay para itong nakikipagkarera. Hindi lang si Ligaya ang niligawan ni Alas, kundi pati na rin ang pamilya niya. Tumutulong sa pagsasaka sa bukid si Alas para magpa-good shot sa ama ni Ligaya. Minsan pa ay sinasamahan ni Alas mamalengke si Helen kaya tuwang-tuwa tuloy ang ginang sa kanya. Napakabait talaga ni Alas, anak. Puri ni Helen habang pinapanood ang pagluluto ng sinigang ni Ligaya. Agree ako dyan, Nay. Mabait talaga siya. Ang laki ng pinagbago niya. Ang sungit-sungit nun dati eh. Ikaw ang dahilan kung bakit nagbago siya. Tinago mo siya. Ahem. Pwede ba akong magtanong, anak? Oo naman, Nay. Kahit anong tanong po. Kailan mo ba siya sasagutin? O may balak ka bang sagutin siya? Napalunok si Ligaya. Alam kong hindi ka pa handang pumasok sa isang relasyon kasi hindi mo pa naman yun nasusubukan. Pero huwag mo sanang pigilan ng sarili mong sumaya, Ligaya. Alam ko rin na priority mo ang mga kapatid mo pero maiintindihan naman nila. Maiintindihan naman namin kung uunahin mo ngayon ang sarili mo. Kung talagang mahal mo si Alas, huwag mo nang patagalin pa. Botong-boto kami ng tatay mo sa kanya at botong-boto rin si Mayor Isko sa'yo. Excited na nga si Mayor na maging manugang ka. Manugang agad, Nay? Tapatin mo nga ako. Mahal mo ba si Alas? Opo naman, Nay. Hindi naman po ako magpapaligaw sa kanya kung ayoko sa kanya. At saka sa tagal na rin niyang nanliligaw ay napatunayan na rin niyang sarili niya sa akin. Kinilig si Helen sa naging sagot niya. At dahil dyan, nandito nga pala si Alas. Inimbita ko siya na dito na siya maghapunan. Ani Helen sabay turo kay Alas na nakatago sa likod ng dingding.
Pinamulahan ng pisngi si Ligaya. Kanina ka pa ba dyan, Alas? Nakangiting tumango si Alas. Narinig ko ang lahat ng sinabi mo. Binalingan ni Ligaya si Helen. Nay, hindi mo naman sinabi sa akin nandyan pala si Alas. Surprise kasi yun, anak. Ay nako, nakakakilig kayong dalawa. Para akong nanunood ng telenovela. Ganyan na rin kami ng tatay mo noon. O siya, maiwan ko na muna kayo. Asikasuhin mo muna yung nobyo, bisita mo. At naglakad na ito paalis. Tumikim si Ligaya. Hindi ka naman nagsabi na pupunta ka pala dito. Humakbang si Alas papalapit sa kanya. Totoo ba ang lahat ng sinabi mo kanina? Saan dun? Na mahal mo ko. Sunod-sunod siyang napalunok at sunod-sunod rin siyang napatango. Ang saya ng puso ko ngayon, Ligaya. Sobrang ligaya talaga ang dulot mo sa akin. Parang sasabog ng dibdib ko dahil sa umaapaw kong nararamdaman para sa'yo. Alas. Marahang hinaplos ni Alas ang mukha niya. Mahal na mahal kita, Ligaya. Mahal na mahal rin kita, Alas. At tama si nanay. Kung mahal naman natin ang isa't isa, ay hindi na dapat natin pinapatagal pang mga bagay-bagay. Kaya naman gusto kong sabihin sa'yo na sinasagot na kita. Tayo na, Alas. Tayo na? Oo, tayo na. Nobya mo na ako at nobyo na kita. Mahigpit siyang niyakap nito. Salamat, Ligaya. Hindi ka magsisisi na sa naging desisyon mo. Mamahalin kita ng buong katapatan. Binuksan ni Alas ang bintana at isinigaw niya na sila na ni Ligaya. Naghiyawan naman ang mga kapitbahay nila at may iba pang pumalakpak sa sobrang tuwa. Ate, narinig namin ang sigaw ni Kuya Alas. Kayo na raw? Usisa ni Jane at halos madapa pa sa pagmamadaling lumapit sa kanya. Nakasunod kay Jane ang nanay at tatay niya at pati na rin ang isa pa niyang kapatid na si Jana. Tinanguan ni Ligaya ang pamilya niya. Kami na po ni Alas. Congrats, anak! Masaya kami para sa'yo. Sabi ni Helen at niyakap siya. Nakiyakap na rin ang tatay at mga kapatid niya. Naging maayos naman ang kanilang relasyon. Kagaya ng ipinangako ni Alas, naging mabuting nobyo ito sa kanya. February 14 araw ng mga puso. Nag-aya si Alas na mag-date sila sa isang sikat na restaurant sa bayan. Ito pa lamang ang unang beses niyang makakakain sa isang mamahaling restaurant. Kaya excited na excited siya habang papunta sila doon. Nakasakay sila sa kotse ng binata. Pagdating sa restaurant ay kagad silang umorder. Ang ganda dito. Matagal ko nang nadadaanan ng restaurant na to pero ito pa lamang ang unang beses na nakapasok ako dito. Ito rin ang unang beses kong makakain sa ganito kasosyal na kainan. Salamat, Alas, ha? Hinawakan ni Alas ang kamay niya at pinatakan ito ng mumunting halik. Kung gusto mo'y araw-araw kitang dadalhin sa ganitong restaurant. Grabe naman yung araw-araw. Baka mamulubi ka niyan. Natawa si Alas. Dumating na ang order nila at mangkakain na sana si Alas pero kagad niyang tinampal ang kamay nito. Bakit? May problema ba? Pasensya na, natampal ko yung kamay mo. Nakalimutan mo kasing magdasal muna. Sorry, mahal. Pinamulahan ng pisngi si Ligaya. Pagkatapos magdasal, ay kagad na nilang nilantakan ng mga pagkain. Sana sa susunod ay madala ko rin sina nanay sa ganitong lugar. Huwag kang mag-alala. Sa susunod ay isasama natin sila dito. Sa ngayon ay ipag-takeout na lang muna natin sila. Salamat, Alas. Paniguradong matutuwa sila. May regalo nga pala ako sa'yo. Naglapag ng isang pulang parihabang box si Alas sa harapan niya. Kuryoso niya itong tiningnan. Ano yan? Para sa'yo. Marahan niyang binuksan ang box at bumungad sa kanyang isang gintong kwintas. Para sa akin ba talaga to? Bakit mo ako binigyan ng ganito? Appreciation gift ko yan para sa'yo. Dahil isa kang mabuting girlfriend. Happy Valentine's Day, mahal. Naluluhan niyang hinaplos ang kwintas. Salamat, Alas. Nakakahiya naman. Mukhang ang mahal nitong regalo mo pero wala akong maireregalo sa'yo eh. Hindi mo ko kailangang bigyan ng regalo, Ligaya. Nung araw na sinagot mo ko, yun ang pinakamagandang regalo na naibigay mo sa akin. Mahal na mahal kita, Ligaya. Mahal na mahal din kita, Alas.
Sabay halik niya sa pisngi nito. Sa pisngi lang? Ha? Ngumuso si Alas. Natatawang hinalikan ni Ligaya ang labi nito. Saglit lang niya itong hinalikan dahil nahihiya siya sa dami ng tao sa restaurant. Sa mga taon na lumipas ay mas tumibay pa ang kanilang relasyon. Napagpasyahan ni Alas na sa Pilipinas na manirahan, pero binibisita pa rin naman ito ang ina niyang nasa Amerika. Nakilala na rin ni Ligaya ang nanay ni Alas pero sa video call lang. Nangako naman ang ginang na magmi-meet sila soon pero sa kasal na nila. Mas pinili ni Alas ang simpleng buhay. Tumulong na rin ito sa pagsasaka sa bukid. Iyon na ang naging banding nila ni Ligaya. Bigyan niyo na ako ng apo. Hiling ni Mayor Isko habang nagkakape sila. Naibuga ni Ligaya ang iniinom niyang kape. Pa, binigla mo naman si Ligaya. Kamot ulong sambit ni Alas. Kailan niyo ba kasi balak magpakasal? Hindi na kayo bumabata. At isa pa, tumatanda na rin ako. Bago ako mawala sa mundong ito ay gusto ko munang masilayan ang magiging apo ko mula sa inyong dalawa. Baka po sa susunod na taon ay ikasal na kami ni Alas. Malaki-laki na rin po ang naipon namin para sa plano naming pagpapakasal. Kung problema sa inyo ang pera, ako na ang sasagot ng kasal ninyo. Bibigyan ko rin kayo ng bahay at lupa. Basta't may ikasal lang kayo agad at mabigyan niyo ako ng apo. Pagpipresenta ni Mayor. Pabirong pumayag sina Alas at Ligaya, pero nagulat na lamang sila nang tinutuon ni Mayor ang sinabi nito. Kinabukasan ay nagulat na lamang sila na may pinapagawang gown at barong na si Mayor para sa magiging kasal nila. May kinausap na rin itong wedding planner at simbahan. Si Mayor pa mismo ang pumili ng date ng kasal nila. Sa susunod na linggo na ang kasal nyo. Naasikaso ko na ang lahat. Tandaan niyo yung hiniling ko ha. Bigyan niyo ako kagad ng apo. 3 hanggang 5 apo sana. Anunsyo ni Mayor. Natawa na lamang sila. Sumapit na ang araw ng kanilang kasal. Nakangiti si Ligaya habang tinitingnan ang sarili niyang refleksyon sa salamin. Hindi pa rin siya makapaniwalang ikakasal na siya sa araw na ito. Lumapit sa kanya si Helen. Napakaganda mong bride, anak. Salamat, Nay. Masyado po kasing binonggahan ni Mayor. Sikat na makeup artist pa ang hinire niya para lang makeupan ako. Tapos napakaganda pa ng pinatahi niyang gown para sa akin. Anong nararamdaman mo ngayon, anak? Pinaghalong saya at kaba, Nay. Masaya ako na ikakasal na ako sa lalaking mahal ko. Pero kinakabahan po ako na baka bigla akong madapa o matapilok mamaya habang naglalakad ako sa gitna ng altar. Bahagyang natawa si Helen. Ang bilis ng panahon. Parang kailan lang ay karga-karga pa kita sa aking bisig. Tapos ngayon ay ikakasal ka na. Nay, huwag kang umiyak kasi maiiyak din ako. Proud ako sa iyo, Ligaya. Naging mabuti kang anak sa amin ng tatay mo. At naging mabuting ate kina Jane at Jana. Masaya ako na ngayon ay ibang papel naman ang gagampanan mo. Ang papel ng pagiging mabuting asawa kay Alas. Nay, iiyak na talaga ako nito. Masisira na ang makeup ko. Kaagad naman siyang inabutan ng tissue ni Helen. Niyakap nilang isa't isa. Biglang sumulpot ang kambal. Ate, tara na. Mahuhuli ka na sa simbahan. Baka umiyak na si Kuya Alas sa sobrang tagal mo. Sigaw ni Jane. Ate, ang ganda ng gown mo. Hihiramin ko yan sa dibo ko, ha? Sabat ni Jana. Jana, malayo pa ang dibo mo. At isa pa, bakit wedding gown ko ang susuotin mo? Magpapagawa na lang tayo ng gown na babagay sa'yo, okay? Eddie, hihiramin ko na lang yung gown mo sa kasal namin ng crush ko. Hala na pumapag-ibig na itong dalaga mo. Tumigil ka dyan, ah. Ayos lang magkaroon kayo ng crush ni Jane pero huwag niyo munang isipin ang kasal-kasal na yan. Si Tanya. Biro lang naman, ate. Pero ang ganda mo ngayong araw, Ate Ligaya. Congrats ulit sa inyong dalawa ni Kuya Alas. Bagay na bagay talaga kayo. Ngayong araw lang ako maganda? Opo. Aba, loko kang bata ka. Nagtungo na sila sa simbahan. Nagsimula na ang seremonya. Habang naglalakad siya sa gitna ng aisle, ay walang tigil sa pag-agos ng kaniyang luha. Hindi niya inalis ang tingin niya kay Alas na nasa dulo ng altar. Present ang lahat ng mahalagang tao sa buhay nila, kahit ang nanay ni Alas ay umuwi pa ng Pilipinas para lang masaksihan ang pag-iisang dibdib nila. At sa wakas
Natapos ng seremonya at inanunsyo ng pari ang pagiging opisyal nilang mag-asawa. You may now kiss the bride. Saad ng pare. Marahang inalis ni Alas ang belong nakatakip sa mukha niya. Nagpalakpakan ng lahat ng halikan siya ni Alas. Napatakip naman ang mata sina Jana at Jane. Si Mayor naman ay kulang na lang tumalon sa sobrang tuwa. Malapit na kasing matupad ang pangarap nitong magkaroon ng apo. Mabuhay ang bagong kasal! Sigaw ni Mayor kaya naghiyawan ang mga tao. Galante si Mayor at siya pang nag-sponsor ng honeymoon ticket nila papuntang Japan. Sa Japan kasi nila planong mag-honeymoon ni Alas dahil mula pa man noong bata siya ay pangarap na niyang makapunta ng Japan. Grabe, ang bilis ng mga pangyayari. Sa isang iglap ay kasal na tayo. Bakit parang nagsisisi ka, mahal, na ako ang napangasawa mo? Loko, hindi no? Kahit kailan ay hindi ko pagsisisihang pinakasalan kita, Alas. Ang swerte-swerte ko sa'yo. Excited na akong makaapak sa lupa ng Japan. Tapos, nabanggit pa ni Mayor na nag-snow raw ngayon sa Japan. Makakaranas na rin ako ng snow at ikaw pa ang kasama ko. Ligaya, may tanong ako sa'yo. Ano yun, mahal? Ilang anak ang gusto mo? Kung ilan ang kaya kong iire. Kahit ilan naman pero mas maganda talaga kung marami para may kalaro sila. Ikaw ba, Alas? Ilan ang pangarap mong anak? 5. Ha? 5? Kawawa ang matras ko niyan. Pero kung 5 ang ibibigay ni Lord, ayos lang rin. Tutal, gusto ni Mayor ng maraming apo. Anong gusto mong maging panganay natin? Babae o lalaki? Magandang tanong yan ah. Gusto ko na lalaki ang maging panganay natin para yung mga anak natin na susunod sa kanya ay poprotektahan niya. Makalipas ang 10 taon, 3 na ang anak ni Ligaya at Alas. 1 babae at 2 lalaki. 9 years old na ang panganay nila na si Makisig at 7 years old naman ang sumunod rito na si Sigla. Ang bunso naman nilang anak na si Maningning ay 6 years old na. Pareho nang nag-aaral sa elementary ang mga ito at lumaki ring masiyahin kagaya ni Ligaya. Mabuti na lang at hindi namanan ng mga ito ang kasungitan ni Alas. Si Mayor naman ay inaaliw na lang ang sarili sa mga apo niya. Matagal na kasing natapos ang termino nito sa pagiging mayor. May katandaan na rin. Kaya palagi na lang nasa mansyon niya. Para malibang ay binibisita siya ng kaniyang mga apo. Ang mga magulang naman ni Ligaya ay tumigil na sa pagsasaka. Naging abala na kasi ang mga ito sa lumalago nilang tindahan. Binigyan sila ng pampuhunan ni Ligaya noon at dahil sa galing nilang humawak ng pera, ay napalago nila ang perang ibinigay ng kanilang anak. Ang kambal naman na sina Jane at Jana ay magkaibang daan ang tinahak. Nakapagtapos ng kolehiyo si Jane sa kursong Bachelor of Education at isa na itong guro ngayon. Masaya rin ang buhay pag-ibig nito dahil may nobyo na rin ito sa wakas. Si Jana naman ay high school lang ang natapos dahil maaga itong nabuntis. Pero kahit ganon, ay masaya pa rin naman ang naging buhay nito. Mabuting tao at ama kasi ang napangasawa ni Jana. May 2 anak na ngayon si Jana. Kasalukuyan niyang pinagbubuntis ang pangalawa niyang anak. Tunay na ang pinakmahalagang bagay sa mundo ay ang pamilya na magiging kasama mo sa hirap at ginhawa. Si Ligaya na naging instrumento ng Diyos upang pagbuklo din si Alas at ang kanyang ama. Ginawa niyang lahat para muling mabuhay ang pagmamahal na pinaglayo ng panahon. Tunay ngang walang hindi naayos na problema sa pusong marunong umunawa at magpatawad. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Tales of Siren at hanggang sa ating muling kwento. Maraming salamat po.